right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. 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 Amen. God is good all the time. Magandang gabi po mga kapatid. Kami po ang Yapro Ministry. At nasa ika-4 na nga po tayo na araw ng pag-aayuno at pananalangin. At alam ko naman na well-adjusted na tayo sa ating pag-fasting. Pero maaring yung iba nakakaranas pa rin ng pagkahilo, pagkagutom, talagang nanlalata, nanlalambot. Pero normal lang yan mga kapatid. At dalangin natin na patuloy tayong bigyan ng kalakasan ng Panginoon para tayo makapagpatuloy para bukas. Last day na ng ating prayer and fasting. Thank you, Lord. And syempre, bago po ang lahat, iimbitahan muna natin ating mga kapatid na i-share ang ating Facebook Live. Okay? At i-mention ang inyong mga loved ones. Okay? Paki-mention po sa comment section ang inyong mga minamahal sa buhay para sama-sama po tayong manood ng ating prayer meeting. And of course, babatiin po muna natin ang ating mga viewers, ang ating mga kapatid from J. Confi churches, mapa-local or international. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Anumang oras kayo nakikinig or nanonood, nasa inyo ang pagpapala ng ating Panginoon. And of course, babatiin din natin mga kapatid ang ating mga new blessings! Magandang gabi po at dalangin natin na maranasan ninyo ang pagpapala ng Diyos sa salita niya para sa atin ngayong gabi. And of course, nice po naming anyayahan kayo na i-share ang ating Facebook Live. Ito pong mismong live na to, paki-share po. And of course, paki-follow and like yung ating Facebook page, yung ating TikTok account, and maging yung ating YouTube channel. Thank you, Lord. And of course, simulan po natin ang ating prayer and fasting, itong OPM po, sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayong manalangin mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ama naming Diyos na nasa langit, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan mo. Maraming salamat, Lord, sa presensya mo buong araw na ito. Salamat po sa kalakasang patuloy niyo pong ibinibigay sa amin sa pagtatapos ng ika-4 na araw ng aming mid-year prayer and fasting. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging tapat na naghihintay sa pagsagot mo, Lord, sa aming mga dalangin. Itinataas po namin, Lord, itong gawain na to ngayong gabi. Bigyan niyo po kami, Lord, ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord, sa pakikinig ng salita mo, Lord. Naalis mo na, Lord, lahat ng gawa ng kaaway. In Jesus' name, maayos na internet connection, strong and stable internet connection para walang maging hadlang, Lord, sa pakikinig namin ng iyong salita. Buksan niyo po, Lord, ang aming puso at isipan na way matanggap namin, Lord, ang salitang itatanim mo sa aming puso, Lord God. Mangaral, magturo at mangusap ka nga po sa aming lahat na makikinig. Patuloy pong i-bless, Lord, lahat ng manunood at makikinig ng prayer meeting na ito, live or replay man, Lord God. Tinatanggap namin, Lord, ang katagumpayan ng gawain na to sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Ayan, thank you, Lord, sa mga sumabay sa ating panalangin. Muli, pang 4th day na po tayo ng ating prayer and fasting. Naway, nasagutan na po ninyo ang ating mga manual at syempre, nabasa ang 4 na chapters ng storya ni Ruth. We also hope that you have your Bibles with you, ha, mga kapatid, and we highly encourage each and everyone to, of course, have their pen and notebook para makapag-notes tayo sa mensahe ng ating Diyos ngayong gabi. Thank you, Lord. Ngayon naman, ano pa't purihin natin sa pamamagitan ng pag-awit ang ating Panginoon, kasama syempre ang ating Young Pro Women's Ministry. Sabayan niyo po kami mga kapatid, ha, i-flash ng ating media team ang lyrics sa comment section. Abangan niyo po yan. Thank you, Lord! Amen! Thank you, Lord! At ngayon naman purihin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Kantahin po natin ang manatiling ka. I-comment po ng ating media ministry ang lyrics ko. Sabayan niyo po kayo mga kapatid.
is good all the time, and all the time, God is good. Ayan, dako naman tayo sa ating coffee break. Alam niyo ba, sa buong Bible, dalawa lang ang aklat na ipinangalan sa babae. Ito ay sina Esther at si Ruth. Ayan, si Ruth ang pag-uusapan natin. Pero ito yung nakakatuwang katotohanan. Hindi siya Israelita, kundi isang Moabite, isang dayuhan sa mata ng marami. Hindi bahagi ng chosen people ng Israel. Pero kahit ganun, ginamit siya ng Diyos sa napakagandang paraan. Pinakasalan siya ni Boaz at sa kalaunan naging lola siya ni Haring David at isa sa mga ninuno ni Jesus. Ang kwento ni Ruth ay paalala sa ating lahat na hindi mahalaga kung saan ka nagmula o gaano kabigat ang dinadaanan mo. Dahil kapag nagtiwala ka sa Diyos, pwede ang kwento mo ang maging susunod na himala. Mula sa pagiging dayuhan, naging bahagi siya ng plano ng kaligtasan. Kaya kapatid, huwag mong maliitin ang pagsunod mo. Baka yan ang simula ng isang kwentong hindi mo inaakalang sa'yo pala isusulat. At ayan ang Coffee Break! Hello mga kapatid! Ako nga po pala si Sis V ng Young Pro Women's Ministry at atin pong tatalakayin kung paano nga ba nagsimula ang istorya ni Ruth ngayong day 4 ng ating prayer and fasting. Ngunit bago ang lahat, kunin po muna natin ang ating mga Bible at buksan ito sa Ruth chapter 1 verse 16. Sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo titira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ay magiging aking Diyos." Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, maraming salamat Lord God sa kalakasang binibigay niyo sa amin ngayong day 4 ng aming prayer and fasting, Lord God, at pinanatili niyo malinaw ang aming mga pag-iisip, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa karagdagang kalakasan na naranasan namin mula sa inyo at mga pagpapalang natatanggap namin sa inyo, Lord God. Muli, O Lord, ay tinataas ka namin, Lord God, sa araw na ito at maging sa susunod pang araw na aming mga buhay. At nawa, O Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita, Lord God, ay kumintal ito sa aming puso at isipan at makita kung gaano kakadakila, Lord God. Ito'y tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, praise the Lord. Dumako na po tayo ngayon sa pagsagot ng ating question number 1. Sa paanong paraan nagsimula ang istorya ni Ruth? Mag-uumpisa ang kwento sa panahon ng tagutom kung saan lumipat si Naomi kasama ang kanyang asawa at mga anak sa Moab. Doon namatay ang kanyang asawa at mga anak. At nang bumalik na ang panahon ng kaginhawaan, nagpasya si Naomi na umuwi sa Bethlehem. Sinabihan niya ang dalawang babaeng naging asawa ng kanyang mga anak na sina Ruth at Orpah na bumalik sa sarili nilang mga pamilya. Umalis si Orpah, pero nanatili si Ruth at tumangging iwan si Naomi. Sinabi niya, "Saan ka man pumunta, susunod ako. Ang iyong bayan ay bayan ko, at ang iyong Diyos ay aking Diyos." At pagdating nga ni Ruth at ni Naomi sa Bethlehem, dito magsisimulang magtrabaho si Ruth sa bukid upang maghanap buhay at masuportahan si Naomi. At sa pagtatrabaho ni Ruth sa bukid, dito niya makikilala si Boaz, isang malapit na kamag-anak ni Elimelech, which is yung asawa ni Naomi, na naging tagapangalaga nila. At dahil nga sa kabutihang loob ni Ruth, namangha si Boaz at tinulungan siya nito. At sa tradisyon nga pala noon, kapag may isang lalaki na gustong magpakasal at alagaan ng pamilya ng kanyang kamag-anak, ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay o pagsusuot ng tsinelas bilang tanda ng kasunduan. Ginamit ni Boaz ang tradisyong ito para ipakita sa lahat na gusto niyang mapakasalan si Ruth at alagaan sila ni Naomi. At sa huli, nagpakita
magpapakasal si Boaz at si Ruth. At dito rin magkakaroon sila ng anak na tatawaging Obed na magiging lolo ni Haring David sa hinaharap. At doon nakikita natin na naging malaki ang papel ni Ruth sa kasaysayan ng Israel. Ayan mga kapatid, na sagot na nga po natin ang katanungan dito sa ating manual na kung paano nag-umpisa ang istorya ni Ruth. Mag-uumpisa ito sa mga paghihirap na naranasan ni Naomi. Una ang tagutom at nang namatay ang kanyang asawa na si Elimelech at maging ang mga asawa ng kanyang mga manugang na si Orpah at si Ruth. At napakaganda nga ng kwento na ito dahil dito pa lang kung babasahin natin ang buong kwento ni Ruth ay makikita natin kung paano in-orchestrate ni Lord ang magiging takbo ng buhay ng mga tauhan dito sa kwento, which si Ruth at si Naomi. Nakikita din natin na sa dulo ang thriving sa buhay nilang dalawa. At dito nga po sa kwento ni Ruth, mga kapatid, makikita din natin kung paano tunay na kumilos ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman mga kapatid, basahin natin ang buo ang chapter ni Ruth sa ating mga Bible nang sa gayon ay mas lalo nating maunawaan at makita ang pag-unlad sa kanyang buhay at maging sa ating mga buhay. Thank you Lord mga kapatid, and God bless us all. At bilang pagpapatuloy mga kapatid, dumako tayo sa ikalawang tanong sa ating manuals. Question number 2, anong mga pagsubok ang kinaharap ni Ruth at sa paanong paraan niya hinarap ang mga pagsubok na to? Unang pagsubok na kinaharap ni Ruth ay ang pagkamatay ng kanyang asawa. Isa sa pinakamabigat na pagsubok na hinarap ni Ruth ay ang pagkabalo sa isang banyagang lupain. Isang lugar na hindi niya tinubuan, malayo sa kanyang mga kamag-anak, kultura at kinagis ng buhay. Sa gitna ng matinding dalamhati at kawalang katiyakan sa hinaharap, hindi siya nagpadaig sa takot o kalungkutan. Sa halip, anong ginawa ni Ruth mga kapatid? Pinili niyang manatiling kasama at tapat sa kanyang biyana na si Naomi. Sa kabila ng posibilidad na baka mas guminhawa sana ang buhay niya kung siya ay bumalik sa kanyang sariling bayan. Hindi lamang ito simpleng desisyon ng pagsama. Ito ay isang pagpapakita ng malalim na malasakit, matatag na paninindigan, at wagas na katapatan. At sa paninindigan ni Ruth na ito, ipinamalas niya ang isang uri ng pagmamahal. Yung hindi makasarili. Yung pag-ibig na handang magsakripisyo, mga kapatid, kahit pa ang kapalit ay ang pagtalikod sa sariling kinabukasan at seguridad. Hindi dito nagtapos ang kanyang mga pagsubok, mga kapatid. Ipinakita rin ni Ruth ang kanyang katatagan sa ikalawang hamon ng kanyang buhay. Ano itong ikalawang pagsubok na kinaharap ni Ruth? Ikalawang pagsubok na kinaharap ni Ruth ay ang pag-iwan sa sariling bayan at pakikibagay sa bagong buhay. Ipinagpalit ni Ruth ang lahat ng kanyang nakasanayan. Yung kanyang bayan, kultura, relihiyon, upang ano? Upang samahan ng kanyang biyana na si Naomi sa Bethlehem. Isa itong napakalaking hakbang, mga kapatid, lalo na para sa isang babaeng balo na walang katiyakan sa hinaharap. Imagine, mga kapatid, iniwan niya ang kanyang mga kaanak, ang kanyang sariling wika, at ang mga paniniwalang kinalakihan niya upang yakapin ang isang bagong buhay sa isang lugar na banyaga sa kanya, kung saan siya ay itinuturing na dayuhan. Bilang isang dayuhan at balo, wala siyang yaman o proteksyon. Kumbaga sa paningin ng lipunan, siya ay nasa laylayan. Isang babaeng walang kapangyarihan o karapatan. Sa kabila nito, buong tapang na hinarap ni Ruth ang bagong buhay.
Nagpakita siya ng kasipagan at kababaang loob sa pagtatrabaho sa bukid. Namulot siya ng mga uhay upang may makain sila. Sa kabila ng hirap, hindi siya nagreklamo. Sa halip, ipinamalas niya ang katatagan ng loob, ang determinasyon at ang pananampalataya. Tinanggap niya ang Diyos ni Noemi bilang kanyang sariling Diyos at buong puso siyang nagtiwala sa kanyang plano. Hindi lamang siya sumama kay Noemi bilang isang manugang, mga kapatid, kundi bilang isang tunay na kasama sa buhay at pananampalataya. Hindi ba't lahat tayo kailangan yun? Sa bawat hakbang, ipinakita ni Ruth ang kanyang pananalig sa Diyos at ang pagtitiwala sa kanyang plano. Kahit pa, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Amen. Hello mga kapatid, dumako tayo sa ikatlong katanungan. Ayon dito, anong mga magandang katangian ni Ruth ang dapat nating tularan? Ayan. Nais kong magbahagi sa inyo ng 3 katangian ni Ruth, mga kapatid. Unang-una dito ay ang katapatan. Sa halip na bumalik sa sariling bayan tulad ni Orpa, pinili ni Ruth na samahan si Naomi. Hindi na ito iniwan sa oras ng pangangailangan. Ang kanyang mga salitang, "Saan ka man pumunta, susunod ako. Ang iyong Diyos ay ang aking Diyos." Ito ay patunay ng kanyang taus-pusong katapatan sa pamilya at sa pananampalataya. Sa panahon ngayon, mga kapatid, maraming sumusuko kapag mahirap na ang sitwasyon. Pero si Ruth, ipinapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay nananatili kahit mahirap ang buhay. Sa pamilya, kaibigan o trabaho, ang pagiging tapat ay nagbibigay ng tiwala, respeto at matibay na samahan. Para sa ating ikalawang katangian, mga kapatid, ito ay ang kasipagan. Sa Bethlehem, si Ruth ay hindi umasa sa tulong ng iba. Araw-araw siyang nagtatrabaho sa bukid, namumulot ng mga nahulog na uhay ng trigo para may makain sila ni Naomi. Kahit mainit, pagod at mahirap ang gawain, hindi siya nagreklamo. Ang kanyang kasipagan ang dahilan kung bakit siya napansin ni Boaz. Hindi madali ang buhay, mga kapatid. Alam natin yan. Pero tulad ni Ruth, kung magsusumikap tayo kahit sa simpleng paraan, may pag-asa tayong umangat. Hindi kailangan maging mayaman agad. Ang mahalaga ay may ginagawa tayo, mga kapatid, sa pag-aaral, trabaho, o kahit pagtulong sa bahay. Ang kasipagan ay daan sa tagumpay at respeto ng iba. Again, mga kapatid, 2 na po yun. Ang una ay katapatan, pangalawa ay kasipagan, at ang pangatlo ay ang pananampalataya sa Diyos. Bagamat galing siya sa ibang relihiyon at lahi, buong loob niyang tinanggap ang Diyos ni Naomi bilang sarili ng Diyos. Ipinakita niya ito hindi sa salita lang, kundi sa kanyang gawa, mga kapatid, sa pagsunod, sa kababaang loob, sa pagtanggap ng mga plano ng Diyos, kahit hindi niya ito agad naiintindihan. Sa mga pagkakataong hindi natin alam ang mangyayari, halimbawa, nawalan ng trabaho, namatayan, nagkasakit, o may problema, ang pananampalataya sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Tulad ni Ruth, mga kapatid, kung magtitiwala tayo sa plano ng Diyos, makikita na natin na may dahilan ang lahat at darating din ang kaginhawaan. Yun lamang po, mga kapatid. Thank you, Lord. Para sa question number 4 at number 5, sa paanong paraan naranasan ni Ruth ang pag-unlad? At ano ang mga susi ang iyong natuklasan para maranasan ang pag-unlad ngayong taon? Number 1, manatiling tapat kahit mahirap. Sa kwento ni Ruth, nakita natin kung paano ang katapatan sa gitna ng kahirapan ay naging daan sa pag-unlad at biyaya. Sa halip na piliin ang komportabling buhay sa Moab, pinili ni Ruth na manatili kay Naomi. Isang desisyon na puno ng sakripisyo, pagtitiis at pananampalataya. Bilang dayuhan sa lupaing hindi niya kilala, hinarap niya ang bagong simula ng may tapang.
Nagtiyaga siya sa bukid, namulot ng ohay, at buong puso siyang nagtaya ng kanyang kinabukasan sa Diyos ni Naomi. Sa kabila ng kawalang katiyakan, naging tapat siya sa kanyang tungkulin, sa kanyang pamilya at sa kanyang pananampalataya. Dahil dito, naranasan ni Ruth ang pag-unlad. Hindi lang sa aspeto ng buhay, kundi pati sa pananampalataya. Ginantimpalaan siya ng Diyos, nakilala siya ni Boaz, isang taong may takot sa Diyos at may kakayahang protektahan at mahalin siya. Mula sa pagiging isang ulilang dayuhan, naging bahagi siya ng lahi ni Haring David at ni Jesus. Sa relasyon, hindi ito laging masaya. Pero ang tunay na commitment ay hindi lang sa panahong madali. Sa trabaho o pamilya, minsan di tayo nakikita agad, pero may gantimpala ang sipag at tapat na puso. Sa pananampalataya naman, kahit parang tahimik ang Diyos, may ginagawa siya sa likod ng eksena. Ayan, thank you Lord sa napakagandang point number 1. Manatiling tapat kahit mahirap. Ngayon naman mga kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang isang simpleng paalala na may malalim na kahulugan. Ikalawang aral na ating natuklasan upang maranasan ang tunay na pag-unlad. Gawin ang maliit na bagay ng buong puso. Gawin ang maliit na bagay ng buong puso. Sa kwento ni Ruth, makikita natin kung paano siya naging masipag at matyaga sa isang simpleng gawain. Ano yung gawain na yon? Yun yung pamumulot ng mga uhay sa bukid. 'Di ba? Kahit mahirap, kahit walang gaanong halaga sa iba ang ginagawa niya. Anong ginawa ni Ruth? Ginawa niya ito ng may buong puso. Walang reklamo, at higit sa lahat ginawa niya ng may kababaang loob. Dahil sa kanyang sipag at katapatan sa maliliit na bagay, napansin siya ni Boaz. Hindi lang siya basta napansin, naging daan ito para sa mas malaking biyaya sa kanyang buhay. Parang sa buhay natin, mga kapatid, maraming pagkakataon na ang mga kaya lang naman nating gawin ay maliliit na bagay, di ba? Pero kung mapapansin nyo, kapag ginawa natin ito ng may buong puso at ginawa natin ito ng tapat, nagiging dahilan ito, nagiging daan ito para sa mas malalaking biyaya at oportunidad. Kung iisipin natin sa konteksto ng ating career, para sa mga gaya kong young pro or kahit sa mga nagtatrabaho dyan, diba? Hindi naman palaging glamorous or high profile yung trabaho natin, mga kapatid, diba? May mga pagkakataon, actually maraming pagkakataon, mararamdaman natin parang paulit-ulit na lang, parang madalas nakakapagod na, o kaya hindi naman napapansin yung mga ginagawa ko, hindi naman na-acknowledge eh. Mga kapatid, tandaan natin, ang pagiging tapat sa maliliit na bagay ay sobrang mahalaga. Ulitin ko, ang pagiging tapat kahit sa maliliit na bagay ay napakahalaga. Malaki ang epekto ng pagiging maaasahan at masipag sa mga maliliit na detalye. Kapag ginagawa natin ang mga gawain natin ng may puso, nagiging daan ito para sa mas malalaking opportunity. 'Di ba sa relationship nga hindi naman kailangan always grand gestures yung ipakita natin para iparamdam yung pagmamahal sa isang tao, 'di ba? Madalas yung mga maliliit na bagay pa yung nagpapakita ng pag-ibig, gaya ng simpleng pag-text natin ng good morning. Ay talaga ako yung una mong naisip, first thing in the morning. Yung pagiging attentive natin kapag kausap natin si loved one.
'Diba? Oh, hindi siya natingin sa cellphone niya kapag nag-uusap kami, hindi siya kung ano-ano yung ginagawa, o yung simpleng pag-alala sa maliit na detalye na naibahagi sa atin ng mahal natin sa buhay. Ay talaga, naalala mo na gusto ko nito. Yung mga ganong simpleng gesture, mga kapatid. Huwag natin mamaliitin yung mga yun, dahil madalas yun yung bumubuo sa isang matibay na relasyon. 'Di ba? Sa konteksto naman ng marriage, hindi natin kailangan hintayin ang espesyal na araw o okasyon para maipakita o para magpakita ng pagmamahal sa ating spouse, sa ating wife, husband. Yung simpleng pagtulong sa bahay, 'di ba? Simpleng magwalis ka dyan, maglampaso ka, kapag nagluto si Mrs., ikaw bilang mister, hugasan mo yung plato after, 'di ba? O kaya yung simpleng pakikinig kapag merong sentiments si wife, yung simpleng pakikinig kapag merong gustong ibahagi si husband, o di kaya naman yung simpleng pag-aalaga sa asawa mo kahit sa mga ordinaryong araw. Mga kapatid, sobrang laking bagay na nun. Sobrang laking bagay na nun. Yung mga simpleng gawain yon, kapag ginagawa natin ng may pagmamahal, at syempre ng may consistency, yun ang nagpapakita, yun ang nagpapatibay ng pagsasama ng isang mag-asawa. Panghuli at pinakamahalaga sa ating pananampalataya, ang regular na pagbabasa ng Bible, yung ating regular na prayer time, o kaya naman simpleng pagpapasalamat sa mga bagay na araw-araw mong natatanggap at nararanasan mula sa Panginoon. Ito yung mga simpleng bagay na nagpapalago ng ating relasyon sa Diyos. Hindi kailangan maging malaki ang ginagawa natin para mapalapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ang mahalaga, itong mga ginagawa natin ito ng tapat at may puso. Ulitin ko, ang mahalaga, itong mga gawain ito ay ginagawa natin ng tapat at may puso. Paalala sa atin ito, mga kapatid, huwag nating husgahan ang maliliit na gawain, lalo na sa spiritual na pamumuhay natin, dahil ito ang pundasyon ng matibay na pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Amen. Para naman sa pangatlong punto, ang pagsunod ay may mas malaking layunin. Ulitin natin, ang pagsunod ay may mas malaking layunin. Ruth didn't know that saying yes to Noemi would lead her into the plan of God. Wala siyang idea na mula sa kanyang simpleng desisyon ay may kasaysayan palang mabubuo. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong mundo. Dahil sa pagsunod niya, naging bahagi siya ng lahi kung saan isinilang si Jesus na ating tagapagligtas. Sa buhay, may mga bagay tayong sinusunod na parang hindi malaking deal. Pero sa Diyos, walang maliit na desisyon kapag ito ay tugon ng pagsunod. Ang bawat yes natin sa Kanya, kahit mahirap o simple lang sa tingin ng iba, ay bahagi ng mas malawak niyang plano. Hindi lang para sa atin, kundi para sa ibang tao na rin na hindi pa nakakakilala. Halimbawa na lang una sa ating career decisions, diba? Hindi mo alam kung bakit ka dinala ng Diyos sa trabaho na yan, o bakit ka pinalipat sa trabaho na yan. Pero maybe may dahilan, baka may taong nakakakilala sa Diyos nang dahil sa'yo. O baka doon niya umpisahan ang mas malaking plano mo, like building your character for future leadership or calling. And sa pangalawa naman is yung relationship choices. Ang pagpili ng tamang partner, tamang timing, at tamang direksyon ay hindi lang para maging masaya. Ito ay parte ng mas malalim na layunin, like building a God-honoring family that can influence others to Christ. And yung pangatlo, yung personal growth. Tulad ng pagsunod sa mga small conviction like being honest, forgiving, or staying pure may feel small or even inconvenient. Pero bawat hakbang ng pagsunod
ay hinahabi ni Lord para sa mas malawak niyang layunin. Ayan, at ito yun ang ating pangatlong punto. Ang pagsunod ay may mas malaking layunin. Ulitin lamang natin yung 3 punto. Ano nga ba yung mga susi para umunlad ang ating buhay sa istorya ni Ruth? Una ay manatiling tapat kahit mahirap. Pangalawa ay gawin ang maliit na bagay ng buong puso. At pangatlo, ang pagsunod ay may mas malaking layunin. Bilang pangwakas, si Ruth, isang dayuhan na nagtiwala sa Diyos, ay naging bahagi ng pamilya ni Jesus. Isang paalala na ginamit ng Diyos ang tapat na puso para maisakatuparan ang kanyang plano na kaligtasan. Gaya ni Ruth, kapag namuhay ka ng may pananampalataya, katapatan at kababaang loob, nasa kwento ka ng Diyos. Isang kwento ng pag-asa, biyaya, at tunay na pag-thrive kay Kristo. Ayan, thank you Lord. Ngayon ay narinig na natin ang mga susi sa pag-unlad mula sa istorya ni Ruth. Dalangin natin na makita ang mga bunga nito sa ating buhay para tayo rin ay makaranas ng year of thriving. Lalo ilang buwan pa ang natitira sa taong ito. At para maging ganap ang mga bunga nito sa ating buhay, inaanyayahan kita kapatid na manalangin at tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Ibukas niyo po ang inyong bibig at sabayan ako sa panalangin at sabihin, Panginoong Diyos na nasa langit, pinupuri kita at sinasamba sa oras na ito. Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala, kakulangan at kalapisan. Panginoon, maraming salamat po sa iyong habag at awa. Salamat din po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na iyong kaloob para sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pagtanggap mo sa aming Panginoon sa kabila ng aming mga kakulangan. At dalangin ko po, Lord, na ikaw ang maghari sa aming buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo po ako na mamuhay ng ayon sa iyong kaloob. Maraming salamat po muli. Lahat ng ito ay tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo matapos sa prayer meeting ngayong gabi na to, tayo manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat Lord sa presensya mo ngayong buong araw na ito. Sa pagpapatuloy namin Lord sa ikalimang araw ng aming pananalangin at pag-aayuno. Naway patuloy namin maramdaman Lord God ang iyong kabutihan, katapatan at paggabay. Salamat po Lord sa mga salitang ipinahayag mo at sa mga pusong iyong hinipo. Naway ang lahat ng aming natutunan at mga panalangin ay magbuhat ng tunay na pagbabago sa aming mga buhay. At naway maging daan ito para mapagpatibay palalo Lord ang aming relasyon sa iyo. Patuloy mo po kami Lord na palakasin sa aming pag-aayuno at pananalangin sa mga susunod pang araw. Ingatan mo po kami Lord sa aming pag-uwi at sa lahat ng aming mga gawain. Sa lahat ng ito, Lord God, ikaw lamang ang aming itinataas at pinupuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. At kung sumabay ka sa panalangin kapatid, thank you Lord dahil anak ka na ng Diyos. Amen. Bago ka lang nilalakit, sabay-sabay natin ideklara, ay anak siya!